Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang title for this week ay The True One, ang totoong isa. So ang schedule natin ngayon ay week 36, day 2. Kaya umpisahan na natin to. 1 John 3:1. Behold what manner of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and we are. Because of this, the world does not know us, because it did not know Him. Amen. So dito malinaw na sinasabi na tayo ay mga anak ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. At ang pagiging anak natin ng Diyos, mga kapatid, hindi ayon sa paglikha. No? Kasi may mga tao nagsasabi, lahat naman daw ng tao ay anak ng Diyos. Tama naman yon. Kasi ang Diyos ang lumikha sa tao, ang tao ay galing sa Diyos. Kaya in a point na pwede mong sabihin, anak tayo ng Diyos sa paglikha. Pero yung pagiging anak natin ng Diyos dito ay hindi ganyan. Ito ay bunga ng buhay na dinalo niya o dinala niya tungo sa atin. Ang pagiging anak natin ng Diyos ay ayon sa buhay. Meron tayong buhay na Diyos. Amen. 4:13-14. In this we know that we abide in Him and He in us, that He has given to us of His Spirit. And we have beheld and testify that the Father has sent the Son as the Savior of the world. Amen. Ito maganda to. Sabi dito, alam natin na tayo ay nananahan sa Kanya at Siya ay sa atin. So dapat alam mo yan. At ang dahilan nito ay sapagat binigay niya sa atin ang Kanyang Espiritu. So yun ang ebidensya. Yun ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. At dahil dito, tayo ay nananahan sa Kanya at Siya ay nananahan sa atin. Now, paano natin nalaman? Kasi ang Espiritu ay binigay sa atin. So yung Espiritu sa loob mo ang magpapatotoo na tayo ay nananahan sa Kanya at Siya ay nananahan sa atin. So dapat alam mo yan. Hindi yan isang kaalaman na nanggaling sa pagtuturo. Oy, alam mo ba? Ang Panginoon ay nananahan sa iyo at ikaw ay nananahan sa Kanya. Yan ay pagtuturo. No? Pero ito ay nalaman natin dahil ang Kanyang Espiritu ay binigay sa loob natin. Meron tayong Espiritu. Nararamdaman mo yan. Yan ang nagpapatotoo. At yan ang katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil dyan, tayo ay nananahan sa Kanya at Siya ay nananahan sa atin. At yung last part, binabanggit dito na isinugo ng Ama ang Kanyang anak upang maging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Amen. So magbasa na tayo. In 1 John 3:1, John refers to the divine birth and to the begetting Father. He is the source of the divine life, the one of whom we have been born with this life. The love of God was manifested by His sending of His Son to die for us, in order that we might have His life and thus become His children. God's sending of His Son was that He might beget us. Amen. So dito sa John, pinapakita sa atin na ang Ama ay ang Ama na nagsilang. Siya ang nagsilang, isinilang tayo. So paano ba nangyari yan? Tayo ay isinilang niya sa pamamagitan ng Kanyang buhay. At ito rin ay nangyari dahil sinugo niya ang Kanyang anak. Sinugo niya ang Kanyang anak, isinilang tayo ng Kanyang buhay. At alam natin ang pagkasilang natin
okay, ay sanhi. Sanhi siya ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ang anak ng Diyos, namatay, no, at mula sa kanyang kamatayan, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa mga kapatid, ang pinakamalakas na kahayagan at patunay na tayo ay iniibig ng Diyos ay ang pagbibigay niya ng kanyang anak sa atin upang ito ay mamatay para sa atin. At sa kanyang kamatayan, ang kanyang buhay ay napalaya, no? At itong buhay na ito nadala tungo sa atin upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. Ang buhay na napalaya sa anak na sinugo ng Ama ay nagsanhi upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. Magkaroon tayo ng buhay ng Diyos. Amen. We have been begotten of the Father, the source of life, to be the children of God. God being the owner of the children, we partake of the Father's life to express the triune God. Amen. So tayo ay mga isinilang ng Diyos sa pamamagitan ng dibinong buhay na napalaya mula sa kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. At dahil tayo ay mga anak ng Diyos, siya ang may-ari sa atin. Alam niyo ba? Hindi tayo ang may-ari sa sarili natin. Ang Diyos, ang owner, bawat isa na isinilang ng Diyos ay sa Kanya. Siya ang may-ari. Ako, sino ba may-ari sa akin? Ang Diyos. So, hindi ko pag-aari yung sarili ko. Ako ay pag-aari ng Diyos na nagsilang sa akin. No, kaya wag nating angkinin ang ating sarili. No, kailangan makita natin yung isang katotohanan na tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga yan yung basis ng consecration eh. Bakit ba ang believer dapat mag-alay ng kanyang sarili sa Diyos? No? Yan ay dapat gawin sapagkat ang may-ari sa atin ay ang Diyos mismo. Ang consecration natin ay mula sa atin, okay, na ibinibigay mo yung sarili mo sa may-ari. Huwag mo siyang gamitin. Huwag mo siyang bigyan ng mga bagay para sa kaluguran ng ating sarili. Dapat ang kaluguran natin ay yung may-ari. Consecrate mo yung sarili mo sa Panginoon. Amen. At dito binanggit din na sapagkat tayo ay may buhay ng Panginoon, tayo ay nakikibahagi sa kanyang buhay. At yan naman ay mariing tinalakay doon sa topic ng fellowship. Sinasabi niya, ang fellowship ay koinonia na ang ibig sabihin, participation. Dapat pag nag-fellowship ka, tinatamo mo ang Diyos. Binabahagi mo ang Diyos. Ang Diyos ay nagiging bahagi mo. Meron kang nakuha, natamo mula sa iyong salamuha. At sa pamamagitan niya, nagkakaroon tayo ng kahayagan ng Diyos. Kasi pag wala tayo natamo, hindi natin naging bahagi ang Diyos. Wala tayong kahayagan. Wala kasing Diyos eh. So ang Diyos na ating natatamo, na nagiging bahagi, yan ang nagbubunga ng kahayagan ng Diyos sa atin. Amen. Di ba? Kapag natamo mo ang kaligayahan galing sa Diyos, o meron kang kaligayahan, nakakayag yan. Pag natamo mo ang Diyos bilang pag-ibig, punong-puno ka ng pag-ibig, na ihahayag mo yan. Katwiran, liwanag, kabanalan. So lahat ng yan natatamo natin at nagiging kahayagan natin. At lahat ng yan nangyayari dahil tayo ay merong buhay ng Diyos. Amen. So today's reading na ako. In 1 John 4:13, the words in this mean in the fact that God has given to us of His Spirit. We know that we abide in Him and He in us.
The Spirit whom has given to dwell in us is the witness in our spirit, witnessing that we dwell in God and God in us. Amen. So ito ay ang organikong pakikipag-isa natin sa Panginoon. At itong mga bagay na ito ay mga treasure sa panahon ng bagong tipan. Na hindi nangyari sa mga nagdaang kapanahunan. Kaya nga madalas sinasabi ko, blessed natin. Sinilang tayo dito sa panahon ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Na kung saan tayo ay nakakapanahanan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin. Hindi lang ito by magkasama, no? Kundi dwelling talaga ito. Organic ito. Pakikipag-isa ito. Pag sinabi mong nananahan ka sa Diyos, ibig sabihin, nasa Diyos ka mismo. Pag sinabi mo naman na ang Diyos ay nananahan sa iyo, yung Diyos nasa iyo. No? Kaya mutual dwelling ito, mutual dwelling. At ito ay nangyari dahil binigay niya ang kanyang espiritu sa atin. So yung espiritu ang nagdala ng Diyos sa atin at nagdala na dinala tayo sa Diyos. At ito ay alam natin. Na ang ibig sabihin, ang pagkaalam dito ay bunga ng karanasan. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, dinala niya tayo sa karanasan na tayo ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin. Pwedeng mangyari na nananahan ng Diyos sa iyo at ikaw ay nananahan sa Diyos na hindi mo alam. Hindi mo alam. May mga bagay kasi na fact siya, totoo siya, pero hindi mo alam. Hindi mo siya alam. Dahil kuminsan, wala tayong nararamdaman. Wala tayong nararamdaman. Marami mga katotohanan na hindi mo alam sapagkat hindi mo nararamdaman. Alam niyo ba? No? Halimbawa, meron ka bang puso, physical, sa loob mo? Alam mo yan, pero hindi mo nararamdaman. Kaya minsan, parang totoo kaya meron akong heart. Hindi ko pa siya nakita. So makikita mo siya pag nagpa-x-ray ka. Uy, meron pala. Oh, enlarged pala. Pero itong pagiging nananahan natin sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin, nalaman natin siya hindi dahil nakita ng mata natin, kundi dahil binigay niya yung Espiritu sa atin, nagkaroon niya ng pandama. At itong pandamang ito, dinala tayo sa isang karanasan na mutual dwelling ito. Nananahan tayo sa Kanya, nananahan siya sa atin, at ito ay nalaman natin sa pamamagitan ng pakiramdam ng Espiritu. Di ba? Kaya may isang verse din sabi diyan, yung Espiritu mismo ang sumasaksi na tayo ay mga anak ng Diyos. Wow! Di ba? So, ibig sabihin, hindi lang dahil nababasa natin na tayo ay anak ng Diyos, kundi meron tayong Espiritu na sa pamamagitan ng Espiritu na yan, pinapatunayan niya, pinaparamdam niya sa iyo, binibigyan kanya ng isang consciousness na ikaw ay anak ng Diyos. No? At ikaw ay nananahan sa Diyos, ang Diyos ay nananahan sa atin. No? At dahil meron tayong ganyang pandama, yan ay naging karanasan at naging pagtatamasa. No? Kaya lagi ko sinasabi, para magkaroon ka ng enjoyment, dapat meron kang experience. No? At ang ating enjoyment, hindi knowledge. Hindi lang ito isang bagay na dinidiscuss natin, okay, na nagpapasaya sa atin, hindi. Kundi ito ay realidad. Sapagat ang Espiritu ay Espiritu ng realidad. Okay, so yan. Amen.
Amen. Okay, so, amen. The abiding spirit, that is the indwelling spirit, is the element and sphere of the mutual abiding, the mutual indwelling of us and God. By Him, we are assured that we and God are one, that we abide in each other, indwelling each other mutually. This is evidenced by our living, a living that habitually expresses His love. Amen. So explain natin ito. Sabi niya, ang espiritu daw ay naging isang nananahanang espiritu. Okay? So yung espiritu natin kasi dinala sa atin, naging isang nananahanang espiritu siya. Siya ay naging elemento at kasaklawan ng pananahanan natin sa isa't isa. At ang pananahanang ito, okay, ay ang pananahanan natin at ng Diyos na magkasama. No? So, ibig sabihin nito, mula sa Espiritu, dinala tayo sa isang mutual abiding. Okay. At sinasabi niya, sa pamamagitan niya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kasiguraduhan na tayo at ang Diyos ay iisa. So, sigurado tayo. Ibig sabihin, inalis niya yung pagdududa. Kasi alam niyo mga kapatid, lahat ng mga bagay na nakita mo, naramdaman mo, narinig mo, okay, yung mga bagay na yan ay nagpapatunay na totoo siya. Totoo siya. Halimbawa, yung mga bagay na hindi pa natin nakita, narinig lang natin, minsan hindi pa tayo kumbinsyado. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ang kuryente, dumadaloy siya. Pero pag sinabi niya, ay, may kuryente dyan. Sabi mo, hindi ka pa sure. Kasi hindi mo nakikita eh. Pero, ano ang pwede mong gawin? Hawakan mo. Ay! May kuryente nga. Walang kuryente. Meron! Wala! Hindi, meron talaga, meron. Ibig sabihin, nakawakan mo siya. Meron kang isang katunayan, okay, na siya ay totoo. So, yan yung ibig sabihin nito. Okay? Ang katibayan, okay, ang katibayan na ang Diyos ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya. So, yung isang katibayan pa nito ay ang pamumuhay. So, pamumuhay. Dahil meron kang espiritu, nakakapasok ka sa isang pamumuhay na naibubuhay mo ang Diyos. No? At ito ay nangyayari nang hindi mo sinasadya, na ibubuhay mo siya ng kusa. Minsan hindi mo intensyon na ibubuhay mo siya. At ito ay isang malakas na katibayan, no, na ang Diyos ay nasa atin. Pwede mo siya kawakan. Di ba? May pandama. May pandama. Amen. 1 John 4:13 indicates that we may know that we abide in God. To abide in God is to dwell in Him, to remain in our fellowship with Him, that we may experience and enjoy His abiding in us. This is to practice our oneness with God according to the divine anointing. Amen. So, meron tayong tinatawag na divine anointing. So, divine anointing. Amen. Sinasabi rito, ang pagkaalam natin sa Panginoon, okay, ay sa pamamagitan ng ating fellowship. Fellowship. So, kailan mo ba mas malakas na mararamdaman yung pananahanan ng Diyos sa atin at yung pananahanan natin sa Panginoon? Ito ay sa pamamagitan ng fellowship.
No, ako yung nangangamba na paniwalaan mo lang ito ayon sa naririnig mo. No, kulang yan. Kailangan pumasok ka sa salamuha ng buhay na walang hanggan. At dyan mo higit na mapapatunayan, okay, ang katotohanan na tayo ay namumuhay, na nananahan sa isa't isa. No? Divine fellowship. At kung nagsasalamuha tayo, okay, isinasagawa natin ang kaisahan, no, sa Dibinong Trinidad. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalakas na katibayan ng ating pananahanan sa Diyos Ama? Ito ay pinapatunayan ng pagtuturo ng pagpapahid. Ako, ang lakas niyan, yung pagtuturo ng pagpapahid. Bago ka nagsalamuha, parang wala. Pero nung pumasok ka sa salamuha, okay, nakatanggap ka ng damdamin, no, mula sa Panginoon. No, kung minsan may plano ka, mga gusto mong gawin, nung nakipagsalamuha ka sa Panginoon, napigilan ka. Napigilan ka. No. At ang pumipigil, yung dibinong pagpapahid na nagdala sa atin ng isang damdamin ng pagtuturo. No. Kaya, malakas yan. Alam niyo kasi kailangan pumasok tayo sa mga karanasan nitong mga sinasabi sa atin. Amen. By living a life that practices righteousness and His love, it is all carried out by the operation of the all-inclusive compound Spirit who dwells our spirit and who is the basic element of the divine anointing. Amen. So, pagsasagawa ng katwiran at pag-ibig, di ba? Yan ay mga malalakas na katibayan na ang Diyos ay nananahan sa atin. No? Pag-ibig. No? Ang pag-ibig kasi hindi ito hindi ito pinag-aaralan. At hindi ito bagay na punepuwersa. No? Ang paggawa ng matuwid, no? Wala tayo niyan kasi tayo ay mga natisod na tao. Pero nung pumasok ka sa karanasan ng salamuha sa tres-unong Diyos, okay, nadama mo ang pag-ibig at kusang-kusang na ibubuhay mo siya. No? At ang mga katwiran, so ang gawain ng katwiran, katulad ng pananalangin, no, pag-o-offer ng material offering, no, at ang pagpipreach ng gospel, no, pagpopropesiya, pagpunta sa meeting, pagbabasa ng Biblia, lahat ito ay mga gawaing katwiran na nagiging bunga ng ating paghipo, no, at pananahanan sa Panginoon. Meron ka ba lahat niyan? Sinilang tayo sa mundo. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Di ba? Wala tayong desire na mag-offer sa gawain ng Panginoon. Ang pera, gusto natin itago yan. At gastusin sa ating mga sariling pakinabang. Di ba? Ibigin ang mga kapatid. Sino ba kayo? Ba't ko kayo iibigin? Pero lahat ng ito, naging bunga ng ating salamuha at pananahanan sa Panginoon na isang malaking pagpapatibay, okay, ng mga katotohanan na ito. No? Kaya kung pumasok ka, no, sa salamuha, lalong malakas ang katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay nananahan sa Kanya, at siya ay nananahan sa atin. Una-una sinabi niya, kung may espiritu ka, alam mo na eh. Pero lalo pa, kung pumasok ka sa salamuha, no, lalong lumalakas, okay, ang mga katibayan ng ating pananahanan, okay, at pananahanan niya sa atin,
at ng katotohanan na tayo ay merong espiritu. Amen. So in 4:13, John also says that God has given to us His Spirit. In Greek, of literally means out of. God has given to us out of His Spirit. This closely resembles and almost repeats the word in 3:24, which proves that this does not mean that God has given us something of His Spirit, such as the various gifts in 1 Corinthians 12:4, but that He has given the Spirit Himself as the all-inclusive gift. Amen. So yung iba kasi mali ang paniwala. Ang akala nila, ang ibinigay sa atin ay mga bagay na nasa loob ng Espiritu. O kung ano yung mga meron ng Espiritu, yun ang binigay sa atin. Katulad ng mga iba't ibang klaseng gifts o handog. Ang mga handog dyan ay mga kakayahan na gumawa. No? So yun yung inisip nila na binigay sa atin. Pero hindi ganun eh. Ang binigay sa atin, ang Espiritu mismo na kinapapalooban ng lahat ng kayamanan, handog, at kung ano-ano pa. Yan ang binigay sa atin. Isang package, no? Na walang iba kung hindi ang Espiritu mismo. Okay. So sabi rito, out of His Spirit is an expression that implies that the Spirit is, the Spirit of God, whom God has given to us, is bountiful and without measure. By such a bountiful, immeasurable Spirit, we know with full assurance that we and God are one, and that we abide in Him and He in us. So yun ang binigay sa atin. No, na hindi partial na kung anong meron ng Espiritu, kundi ang buong Espiritu ay binigay sa atin na kinapapalooban ng mayaman, no? At mga bagay na hindi mo kayang sukatin. So, yan ang meron ang Espiritu. Kaya abounding siya. At yung Espiritu, all-inclusive siya. No? At siyempre, ang mahalagang inuulit-ulit dito, dahil sa Espiritu, binigyan niya tayo ng isang katiyakan na tayo ay nananahan sa Panginoon, sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen. God abides in us and we abide in Him. This is a matter of co-inherence, of mingling, of organic union. God is not only in us, He abides in us, dwells in us. So, kasi yung bagay na ito, ang hirap paniwalaan. Paano mangyayari na ang Diyos ay nasa akin? At ako ay nasa Diyos. Paano ba yan? Totoo ba yan? No? Parang, pag inisip mo, ang Diyos, ang laki, ang dakila. Tapos, mapupunta ako sa Kanya para manahan. Tapos, sino ako? Para panahanan ng Diyos. Di ba? Pero hindi lang siya nananahan sa atin at tayo ay nananahan sa Kanya. Meron pang masigit yan. O ito, sabi niya, nagkaroon ito ng organic union at co-inherence. Okay, co-inherence. Amen. Saan ba yun? Okay. So, organic union. Tapos, through this mingling, sabi niya, this organic union, He becomes us and we become Him. Ibig sabihin, nananahan ako sa Kanya. So, isang point yan. Nananahan siya sa akin. Another point, para bang madali mong sabihin yung, ako ay nananahan sa bahay ko. Ibig sabihin, ako ay nandun. Okay. Pero, mahirap mong sabihin na yung bahay mo nananahan sa'yo. Pero ito hindi eh. Nananahan ako sa Diyos, sa Kanya, nananahan siya sa akin, at siya ay naging ako ay naging siya. So yun yung organic union dito.
yung pananahanan ay nagkaroon ng isang procedure na naging siya ako at siya ay naging ako. O ito, papatunayan natin yan. God abides in us and we abide in Him. This is a matter, okay. Sabi niya, therefore, since God is love, this love becomes our constitution. Because we become what He is, our love for others will actually be God Himself. We love others with God as love because God abides in us and we abide in Him. We love with God Himself as love. O ito. Paano mangyayari ito na pwede natin mahalin ang tao sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos? Di ba? So madalas sinasabi natin, dapat mahalin natin ang Diyos, hindi sa ating sariling pag-ibig, kundi sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang gagamitin natin para mahalin ang Diyos. Okay. Tapos sinasabi rin natin, kailangan mahalin natin ang mga kapatid sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa ating pag-ibig. So, isip ko, paano mangyayari na mamahalin mo ang Diyos, ang mga kapatid, nang hindi sa pag-ibig mo, kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig na ang Diyos mismo? Di ba? Paano mangyayari yan? Dapat ikaw ay makaisa ng Diyos na kung ano siya, maging ikaw. At kung ano ikaw, ay siya. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig ng Diyos sa Diyos para magamit mo ang pag-ibig ng Diyos. No? Kailangan ay constituted ka ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin nito. Kaya yung oneness dito, napakalalim, organic talaga siya. No? Umabot siya na ang Diyos ay naging kabuuan natin upang ang Diyos ay mahayag natin sa kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-ibig na ang Diyos mismo ay magamit natin. So, kailangan umabot na ang Diyos mismo ay makaisa natin organically at ma-constitute sa atin. So, hindi basta-basta oneness ito. Ganito siya katindi. Amen. Okay, so the Father sending of the Son to be our Savior is an external act. So that through our confessing of the Son, He can abide in us and we in Him. Okay, so external ito, panlabas. Pinadala ng Diyos ang anak sa atin upang maging tagapagligtas natin. Okay, so siya ay naging tagapagligtas ng buong sansinukob. So it looks external. So the apostles have beheld and testified this. This is the outward testimony. In addition to this, God's internal act toward us is the sending of His Spirit to dwell in us as inward evidence that we abide in Him and He in us. So, bilang isang Savior, external, panlabas. Okay, pero yung ibinigay naman niya, yung kanyang Espiritu tungo sa atin ay panloob na bagay. No, upang sa pamamagitan nito, ang Diyos ay makagawa sa loob natin. No, makapag-operate siya sa loob natin. Sapagkat kung panlabas lang, hindi siya makakapag-operate sa loob natin. No, kaya ang buong ekonomiya ng Diyos, mga kapatid, ay ang paggawa ng Diyos sa loob ng tao. At yan ay pwedeng mangyari dahil binigay niya yung Espiritu niya sa loob natin. No, at malinaw na ang mga epistle ni Paul, no, binabanggit niya. No, sabi niya, for it is God who operates in you. No, katulad sa Philippians, sinabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Parang panlabas, work out, i-work out mo. Pero sinabi niya, for it is God who operates in you. So, hindi na panlabas yan. Yan ay panloob. No? So, paano siya makapag-ooperate sa atin? No? Ito ay dahil binigay niya ang kanyang sarili sa atin
bilang espiritu. Amen. Amen. So, sa pamamagitan niyan, nananahan tayo sa Kanya at siya ay nananahan sa atin. So last paragraph na ako, sabi rito, in verses 9, 10, and 14, the Apostle John says 3 times that God has sent His Son. God sent the Son that we might live through Him. He sent the Son as a propitiation for our sins, and He sent the Son as the Savior of the world. Praise the Lord. Salamat sa Ama na Kanyang isinugo ang Kanyang anak. Okay? At ito ay 3 beses na binanggit sa atin. No? Sinugo niya ang Kanyang anak upang tayo ay mabuhay, no, sa pamamagitan niya. No? At sinugo niya ang Kanyang anak bilang pampalubag sa ating mga kasalanan. No? Propitiation is to propitiate. Ibig sabihin, upang maging haalay sa ating mga kasalanan. At He sent the Son as the Savior of the world. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ay isinugo upang maging tagapagligtas namin. At salamat din Panginoon, ikaw ay isinugo upang maisagawa mo ang walang hanggang katubusan. At sa pamamagitan ng iyong buhay, kami mga naisilang ng Ama at naging mga anak ng Diyos. Salamat din sa Espiritu na dinala sa loob namin. Sa pamamagitan nito, nalalaman namin na kami nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa amin. Salamat Panginoon sa pananahanan na ito. Hindi lang ito isang panlabas na bagay, kundi sa pamamagitan nito, kami rin ay nabubuuan ng kung ano ang Diyos. Salamat sa mga katotohanan na ito. At dahil ito ay mga katotohanan na nakita namin, hindi lang ito kaalaman, kundi mga bagay ng realidad na nagdadala sa amin sa karanasan ng buhay. Araw-araw maranasan namin ang Diyos. Araw-araw kami ay mabuhay sa pamumuhay na isang dibinong pamumuhay. Panginoon, salamat sa lahat. Amen.